Sa gilid ng isang malayong kabundukan, may isang baryo na bihirang puntahan ng mga dayo. Napapaligiran ito ng matataas na puno, makakapal na damuhan at makipot na daan na tila ayaw ipaalam sa iba ang kinaroroonan nito. Ang baryong iyon ay kilala sa pangalang San Isidro, isang lugar na may katahimikan na hindi maipaliwanag at may mga lihim na matagal nang ibinubulong ng hangin sa gabi. Isang maulap na hapon nang dumating ang isang pamilya sa baryo. Sila ang pamilya Alvarado, isang angkan ng mga albularyo na kilala sa kanilang kakayahang magpagaling ng mga sakit na hindi kayang lunasan ng karaniwang medisina. Ang ama na si Mang Elias ay isang tahimik ngunit matalimang pakiramdam sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ang kanyang asawa na si Aling Rosa ay may likas na talino sa paghahalo ng mga halamang gamot. Mayroon silang 2 anak. Si Lira, isang dalagitang may kakaibang koneksyon sa kalikasan, at si Tomas, isang binatang matapang ngunit mahusisa sa mga bagay na hindi niya pa lubos na uunawaan. Tahimik ang baryo nang sila ay dumating. Ang mga tao ay tila nagmamasid mula sa malayo, hindi lumalapit, ngunit hindi rin umaalis ang tingin. May kakaibang bigat sa hangin na agad napansin ni Mang Elias. Habang inaayos nila ang kanilang bagong bahay na yari sa kahoy at pawid, napansin ni Lira ang kakaibang lamig ng paligid. Kahit hindi pa lumulubog ang araw, tila may malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. May kakaiba dito, bulong niya sa kanyang sarili. Si Thomas naman ay napatingin sa malayong bahagi ng kagubatan. Parang may gumagalaw sa pagitan ng mga puno, ngunit nang ituon niya ang kanyang paningin, wala naman siyang makita. Sa gabing iyon, habang ang pamilya ay nagsasalo sa simpleng hapunan, narinig nila ang mahinang alingaw-ngaw ng isang sigaw mula sa malayo. Hindi ito malinaw, ngunit sapat upang magdulot ng kaba sa puso. Hayop lang siguro yon, sabi ni Tomas, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit si Mang Elias ay hindi sumagot. Tahimik lamang siyang nakinig at ang kanyang mga mata ay tila may malalim na inisisip. Kinabukasan, nagsimulang makilala ng pamilya ang ilang residente ng baryo. Ngunit kapansin-pansin na ang mga tao ay tila may iniwasang pag-usapan. Kapag nababanggit ang kagubatan o ang gabi, agad nagiging tahimik ang usapan. Isang matandang babae ang lumapit kay Aling Rosa habang siya ay namimitas ng mga dahon sa gilid ng kanilang bakuran. "Bago kayo dito," sabi ng matanda, mahina ngunit mabigat ang tinig. "Opo," sagot ni Aling Rosa. "Kami po ay mga albularyo. Nais naming tumulong sa mga may sakit." Tumingin ang matanda sa paligid bago muling nagsalita. "Kung nais ninyong manatiling ligtas, huwag kayong lalabas kapag gabi na. At huwag ninyong susubukang alamin ang mga bagay na matagal nang nakatago sa baryong ito." Hindi na nagtanong pa si Aling Rosa. Ramdam niya ang bigat ng babala. Pagsapit ng gabi, mas naging kakaiba ang kapaligiran. Ang mga aso ay biglang tumahol ng walang malinaw na dahilan. Ang mga ilaw sa ilang bahay ay isa-isang namatay, na tila may sabay-sabay na takot na bumabalot sa buong baryo. Habang nakahiga si Lira, hindi siya makatulog. May naririnig siyang mahihinang bulong mula sa labas ng kanilang bahay. Parang may mga tinig na nag-uusap, ngunit hindi niya maintindihan ang sinasabi. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Sa ilalim ng isang punong mangga, may nakita siyang isang figura. Isang babae na nakatayo, nakatalikod at tila hindi gumagalaw.
Mahaba ang buhok nito at halos abutin ng lupa. Napakurap si Lyra. Pagmulat niya muli, wala na ang figura. Napaatras siya at mabilis na bumalik sa higaan. Nanginginig ang katawan. Samantala sa kabilang silid, si Mang Elias ay gising pa rin. Nakaupo siya, hawak ang isang lumang anting-anting at tila may pinakikiramdaman sa hangin. Hindi ordinaryo ang baryong ito. Mahina niyang sambit. May mas malalim na dahilan kung bakit kami dinala dito. Sa labas ng kanilang bahay, sa ilalim ng dilim ng gabi, may mga matang nagmamasid mula sa kagubatan. Tahimik, mapagmatiyag at naghihintay. Ang pagdating ng pamilya Alvarado ay hindi nagkataon lamang. At sa baryo ng San Isidro, may mga nilalang na matagal nang naghihintay ng kanilang pagdating. Sumikat ang araw sa baryo ng San Isidro na tila walang anumang kakaiba. Ang hangin ay banayad, ang mga ibon ay umaawit, at ang mga tao ay unti-unting lumalabas sa kani-kanilang bahay. Ngunit sa kabila ng payapang tanawin, ramdam pa rin ng pamilya Alvarado ang kakaibang bigat sa paligid. Isang pakiramdam na hindi basta nawawala kahit maliwanag na ang umaga. Maagang nagising si Aling Rosa upang maghanda ng mga halamang gamot. Inayos niya ang mga dahon ng lagundi, sambong at tanglad na kanyang inani sa paligid. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang ang ilang halaman ay tila mas mabilis tumubo kaysa karaniwan at ang iba naman ay may kakaibang kulay. Parang hindi normal ang lupa dito, bulong niya. Lumabas si Mang Elias at sinipat ang paligid. Tahimik siyang nagmasid, tila binabasa ang galaw ng hangin at ang katahimikan ng baryo. Mag-iingat tayo, sabi niya. May mga bagay dito na hindi natin agad mauunawaan. Hindi nagtagal, may kumatok sa kanilang pintuan. Isang lalaki ang nakatayo sa labas, hingal at halatang nagmamadali. Mang Elias, tawag nito. Tulungan ninyo po ang anak ko. Hindi na siya gumigising. Agad silang kumilos. Dinala sila ng lalaki sa isang maliit na kubo sa gilid ng baryo. Doon, nakahiga ang isang batang babae. Maputla ang balat at halos hindi humihinga. Lumapit si Mang Elias at hinawakan ang pulso ng bata. Bahagya itong tumitibok ngunit mahina. Gaano nakatagal siyang ganito? Tanong niya. 3 gabi na po, sagot ng ama. Tuwing gabi may naririnig kaming parang humihigop ng hangin sa labas. Pagkatapos noon, lalo siyang nanghihina. Napatingin si Mang Elias kay Aling Rosa. Hindi nila kailangang magsalita upang magkaintindihan. Hindi ito karaniwang sakit. Kinuha ni Aling Rosa ang ilang dahon at nagsimulang maghanda ng gamot. Si Mang Elias naman ay naglabas ng isang maliit na sisidlan na may lamang abo at asin. Dahan-dahan niyang ikinalat ito sa paligid ng higaan ng bata. Habang ginagawa niya yon, napansin ni Lyra na ang hangin sa loob ng kubo ay biglang lumamig. Ang apoy sa lampara ay bahagyang kumislot na tila may hindi nakikitang dumaan. May nararamdaman ka ba? Mahina niyang tanong kay Tomas. Tumango si Tomas, bagamat pilit niyang itinatago ang kaba. Parang may nakatingin, sagot niya. Biglang napasinghap ang batang babae. Bahagyang gumalaw ang kanyang kamay, ngunit nanatiling nakapikit ang mga mata. Lumalaban siya, sabi ni Mang Elias, pero may humahawak sa kanya. Tahimik ang lahat. Walang gustong magsalita, ngunit ramdam ng bawat isa ang presensya ng isang bagay na hindi nila nakikita. Inilapit ni Mang Elias ang kanyang kamay sa noo ng bata at pumikit. Sa kanyang isip, sinubukan niyang damhin kung ano ang nakadikit sa kaluluwa ng bata. At doon niya naramdaman,
Isang malamig, mabigat at gutom na presensya. Agad niyang binawi ang kanyang kamay at napaatras. Hindi ito simpleng espiritu, sabi niya. May mas malakas na nilalang na kumukuha ng kanyang lakas. Nagkatinginan ng mga magulang ng bata. Takot ang makikita sa kanilang mga mata. Ano po ang dapat naming gawin? Tanong ng ama. Hindi ninyo siya dapat iwan mag-isa sa gabi? Sagot ni Mang Elias. At huwag ninyong papasukin ang kahit sino sa inyong bahay kapag lumubog na ang araw. Habang abala sila sa paggagamot, may isang matandang lalaki ang nakatayo sa labas ng kubo. Tahimik siyang nakamasid, tila sinusuri ang bawat galaw ng pamilya Alvarado. Napansin siya ni Tomas. Sino po iyon? Tanong niya. Paglingon niya muli, wala na ang matanda. Pagkatapos ng ilang oras, unti-unting bumuti ang kalagayan ng bata. Nagkaroon ng kaunting kulay ang kanyang pisngi at ang kanyang paghinga ay naging mas maayos. Nagpasalamat ang kanyang mga magulang, ngunit hindi pa rin nawawala ang takot sa kanilang mga mata. Hindi pa ito tapos, paalala ni Mang Elias. Babalik iyon. Sa kanilang pag-uwi, tahimik ang pamilya. Ang araw ay papalubog na at ang mga anino ay unti-unting humahaba sa lupa. Habang naglalakad sila, napansin ni Lira ang isang bagay sa gilid ng daan. Isang bakas sa lupa na tila hindi gawa ng tao o hayop. Mahaba ito at parang may kuko na hindi pangkaraniwan. 3 daliri, mahina niyang sabi. Lumapit si Mang Elias at sinuri ang bakas. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mukha ay naging mas seryoso. Mas mabilis itong kumikilos kaysa sa inaasahan ko, wika niya. Pagsapit nila sa kanilang bahay, agad nilang isinara ang mga bintana at pintuan. Naghanda si Aling Rosa ng panibagong mga halamang gamot, habang si Tomas ay naglagay ng mga anting-anting sa paligid. Ngunit si Lira ay muling napatingin sa labas. Sa ilalim ng parehong punong mangga na kanyang nakita kagabi, may nakatayo na naman. Ngunit ngayon, hindi na ito nakatalikod. Nakatitig ito diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi pangkaraniwan. Malalim, madilim, at tila walang buhay. Hindi siya makagalaw. At sa isang iglap, nawala muli figura. Napaatras si Lira. Hinihingal. Bumalik na siya, bulong niya. Sa loob ng bahay, naramdaman ni Mang Elias ang biglang pagbabago ng hangin. Hinawakan niya ang kanyang anting-anting at tumayo. Hindi lang isang kalaban natin, sabi niya. Sa labas, ang gabi ay muling bumalot sa baryo ng San Isidro. At sa dilim, may mga nilalang na unti-unting lumalapit. Mas lalong naging mabigat ang gabi sa baryo ng San Isidro matapos ang kanilang unang paggagamot. Ang katahimikan ay tila may kasamang paninimbang. Parang may naghihintay, nagmamasid, at unti-unting lumalapit. Sa loob ng bahay ng pamilya Alvarado, walang sino man ang agad nakatulog. Si Aling Rosa ay patuloy na naghahalo ng mga halamang gamot, habang si Tomas ay paulit-ulit na sinusuri ang mga anting-anting na kanilang isinabit sa mga bintana at pintuan. Si Mang Elias naman ay tahimik na nakaupo, nakapikit at tila nakikinig sa mga bulong ng hangin. Ngunit si Lira ang pinakahindi mapakali. Paulit-ulit niyang naaalala ang mukha ng figurang kanyang nakita sa ilalim ng punong mangga. Hindi ito pangkaraniwang anyo ng tao. May kakaibang lungkot at gutom sa mga mata nito. Parang matagal nang naghahanap ng isang bagay na hindi niya matagpuan. Hindi siya basta multo, mahina niyang sabi.
Napatingin sa kanya si Mang Elias. Ano ang nakita mo? Hindi ko po maipaliwanag, sagot ni Lyra. Parang buhay siya pero hindi na tao. Hindi sumagot si Mang Elias, ngunit alam niyang seryoso ang sinabi ng kanyang anak. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan hanggang sa muling marinig ang mahinang tunog mula sa labas. Parang may naglalakad sa tuyong dahon. Dahan-dahan, ngunit malinaw ang bawat hakbang. Napahawak si Tomas sa kanyang hawak na kahoy na may nakaukit na simbolo. Naririnig ninyo yon? Tanong niya. Tumango si Aling Rosa. Biglang tumahol ang mga aso sa baryo. Isa-isa, sabay-sabay, at tila may kinakatakutan na hindi nila makita. Tumayo si Mang Elias. Huwag kayong lalabas, mahigpit niyang utos, kahit anong marinig ninyo. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pintuan, may kumatok. 3 sunod-sunod na katok. Tahimik ang lahat. Muling kumatok. Buksan ninyo ako. Isang mahinang tinig ang narinig mula sa labas. Tulungan ninyo ako. Napatingin si Tomas kay Mang Elias. Boses ng babae. Ngunit hindi gumalaw si Mang Elias. Hindi iyon tao, malamig niyang sagot. Napatigil ang katok. At sa halip, narinig nila ang isang mahaba at mababang unggol mula sa labas. Parang galit na pinipigilan. Unti-unting lumamig ang hangin sa loob ng bahay. Ang apoy ng lampara ay kumurap-kurap na tila malapit ng mamatay. Lumayo kayo sa pintuan, sabi ni Mang Elias. Biglang may dumaan na anino sa ilalim ng siwang ng pintuan. Mahaba, manipis at tila gumagapang. Napasinghap si Lyra. Hindi niya napigilan ang sarili at napalingon siya sa bintana. At doon niya muli nakita ang babae sa ilalim ng punong mangga. Ngunit ngayon, mas malinaw na. Ang kanyang mga kamay ay mahahaba. Ang mga daliri ay tila may matutulis na kuko. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilid. At ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Parang may nais sabihin o may nais kainin. At ang pinaka nakakatakot, nakangiti siya. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang ulo na tila kinikilala si Lyra. Hindi makagalaw ang dalagita. Sa loob ng bahay, napansin ni Mang Elias ang pagbabago sa hangin. Mabilis siyang lumapit kay Lyra at hinila siya palayo sa bintana. Huwag mong tititigan, mahigpit niyang sabi. Siya iyon, nanginginig na sagot ni Lyra. Siya ang nakita ko kagabi. Tumango si Mang Elias at hindi lang siya ang narito. Biglang may malakas na kalabog sa bubong. Parang may tumalon. Sumunod pa ang isa pang tunog, mas mabigat, mas malakas. 2 sila, bulong ni Tomas. Mabilis na kumuha si Mang Elias ng abo at asin at inihagis ito sa paligid ng bahay. Si Aling Rosa naman ay nagsindi ng isang maliit na uling na may nakapatong na mga tuyong dahon. Umusok ito at ang amoy ay matapang at mapait. Unti-unting tumahimik ang paligid. Nawala ang mga tunog sa bubong. Nawala ang anino sa ilalim ng pintuan. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na magsalita. Makalipas ang ilang sandali, marahang nagsalita si Mang Elias. Ang baryong ito ay hindi lamang pinamumugaran ng mga aswang, sabi niya. Ito ay kanilang teritoryo. Napaupo si Tomas, tila pinoproseso ang sinabi ng ama. Pero bakit parang hindi sila agad umatake? Tanong niya. Tinitingnan nila tayo, sagot ni Mang Elias. Sinusubukan kung hanggang saan ang ating kakayahan.
Tahimik si Lyra ngunit ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Bakit ako? Bigla niyang tanong. Bakit parang ako ang tinitingnan nila? Hindi agad sumagot si Mang Elias. Sa halip tumingin siya sa kanyang anak. May halong pag-aalala at pag-unawa. Dahil nararamdaman ka nila, sagot niya sa wakas, at nararamdaman mo rin sila. Sa labas ang hangin ay muling umihip. Sa ilalim ng punong mangga, walang bakas ng kahit sino. Ngunit sa kailaliman ng kagubatan, may mga matang nagliliwanag sa dilim. Ang kanilang unang gabi ng pakikipagtagpo ay hindi pa tapos. At ang baryo ng San Isidro ay unti-unting nagbubunyag ng tunay nitong anyo. Dumating ang umaga na tila walang nangyari sa nakaraang gabi. Ang baryo ng San Isidro ay muling nabalot ng katahimikan. Ngunit sa mata ng pamilya Alvarado, ang katahimikang iyon ay hindi nakapayapaan, kundi isang babalang hindi dapat ipagsawalang bahala. Maagang nagising si Mang Elias at nagpasya na siyasatin ang paligid ng baryo. Kasama niya si Tomas, habang si Lyra at Aling Rosa ay naiwan upang maghanda ng mga halamang gamot at ayusin ang bahay. Habang naglalakad sila sa makipot na daan, napansin ni Tomas na kakaunti ang mga taong lumalabas. Ang ilan ay nagmamadaling pumasok sa kanilang mga bahay kapag napapadaan sila, at ang iba naman ay umiiwas ng tingin. Parang may tinatago sila, sabi ni Tomas. Hindi lang tinatago, sagot ni Mang Elias. Pinipili nilang huwag alalahanin. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sa isang bahagi ng baryo na bihirang puntahan. Mas makapal ang mga puno rito at ang liwanag ng araw ay bahagyang nahaharangan ng mga sanga. Sa gitna ng lugar na iyon ay isang napakalaking puno ng balete. Ang ugat nito ay tila gumagapang sa lupa at ang mga sanga ay parang mga kamay na nakaunat sa langit. Sa unang tingin pa lamang, ramdam na ang kakaibang enerhiya mula rito. Dito nagmumula ang karamihan sa presensya, sabi ni Mang Elias. Lumapit siya sa puno at marahang hinawakan ang balat nito. Pumikit siya at pinakiramdaman ang daloy ng enerhiya. Bigla siyang napakunot noo. Hindi ito basta tirahan ng espiritu, wika niya. May nagbabantay dito. Habang abala si Mang Elias, napansin ni Tomas ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang bato sa di kalayuan. Tahimik itong nakatingin sa kanila. Lumapit si Tomas. Magandang umaga po, bati niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Ilang sandali pa bago ito nagsalita. Hindi kayo dapat pumunta rito, mahina ngunit malinaw niyang sabi. Lumapit si Mang Elias at sinuri ang matanda. May kakaibang lalim ang kanyang mga mata na tila maraming alam ngunit pinipiling itago. Ano po ang meron sa lugar na ito? Tanong ni Mang Elias. Napatingin ang matanda sa puno ng balete bago muling tumingin sa kanila. Dati, hindi naman ganito ang baryong ito. Simula niya, tahimik, payapa, hanggang sa may dumating. Dumating? Ulit ni Tomas. Isang nilalang na hindi dapat ginambala, sagot ng matanda. Sa ilalim ng punong iyan, may isang lagusan. Hindi papunta sa lupa, kundi sa isang lugar na hindi para sa mga tao. Natahimik ang mag-ama. May mga taong nagtangkang gamitin ang kapangyarihan ng lugar na ito, patuloy ng matanda. Ngunit hindi nila napigilan ang kapalit. Ano ang kapalit? Tanong ni Mang Elias. Tumingin ang matanda diretso sa kanyang mga mata. Ang baryo mismo. Napatingin si Tomas sa paligid. Biglang tila mas malamig ang hangin. Ang mga aswang
Bulong niya. Hindi sila basta dumating. Sagot ng matanda. Sila ay inanyayahan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Bakit hindi ninyo ito pinigilan? Tanong ni Mang Elias. Napangiti ng mapait ang matanda. Hindi lahat ng laban ay kayang ipanalo. Sagot niya. At hindi lahat ng tao ay handang maniwala hanggat hindi nila nararanasan. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ng balete ay kumaluskos at ang mga ugat nito ay tila bahagyang gumalaw. Napaatras si Tomas. May gumagalaw sa loob, sabi niya. Tumingin si Mang Elias sa puno at sa isang iglap, may nakita siyang anino na dumaan sa pagitan ng mga ugat. Mabilis, madilim at hindi malinaw ang anyo. Hinila niya si Tomas palayo. Huwag na tayo magtagal dito, sabi niya. Ngunit bago sila tuluyang umalis, muling nagsalita ang matanda. Kung nais ninyong iligtas ang baryo, sabi niya, hanapin ninyo ang ugat ng kasalanan. Huminto si Mang Elias at bahagyang lumingon. At saan namin yon makikita? Tanong niya. Ngunit wala nang sumagot. Paglingon nila muli, wala na ang matanda. Tanging ang punong balete at ang malamig na hangin ang natira. Sa kanilang pag-uwi, mas lalong naging mabigat ang kanilang pakiramdam. Ang mga narinig nila ay hindi basta kwento. Ito ay isang babala na mas malalim kaysa sa kanilang inaasahan. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nila si Lira na tahimik na nakaupo sa harap ng pinto. Nakatingin lamang siya sa lupa at tila malalim ang iniisip. Ano ang nangyari? Tanong ni Aling Rosa. Dahan-dahang tumingin si Lira sa kanila. May pumunta rito kanina, sabi niya. Napatingin si Mang Elias. Sino? Isang babae, sagot ni Lira. Pareho nang nakita ko kagabi. Napatigil ang lahat. Ano ang ginawa niya? Tanong ni Tomas. Wala siyang sinabi, sagot ni Lira. Pero bago siya mawala, itinuro niya ang kagubatan sa direksyon ng balete. Nagkatinginan sina Mang Elias at Aling Rosa. Ang lahat ay tila unti-unting nagkakaugnay. Ang puno ng balete, ang mga nilalang sa gabi, at ang misteryosong babae na tila may nais iparating. Sa labas, ang araw ay muling papalubog. At sa bawat pagdilim, mas lumalapit ang katotohanan. Habang papalubog ang araw sa baryo ng San Isidro, unti-unting bumibigat ang hangin. Ang kulay ng kalangitan ay naging kahel na may halong abo. At ang mga anino ng mga puno ay humahaba na tila may sariling buhay. Sa loob ng bahay ng pamilya Alvarado, tahimik ang lahat. Ang mga nangyari sa punong balete at ang pagbisita ng misteryosong babae ay patuloy na umiikot sa kanilang isipan. Si Lira ay nakaupo malapit sa bintana, nakatingin sa kagubatan. Hindi niya maalis sa isip ang mukha ng babaeng kanyang nakita. Hindi ito tulad ng karaniwang aswang na nakikita sa mga kwento. Walang dugo, walang matinding anyo ng karahasan. Sa halip, ito ay may kakaibang lungkot at tila may gustong ipahiwatig. Hindi siya kagaya ng iba, mahina niyang sabi. Napalingon si Mang Elias. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi siya agad nananakit, sagot ni Lira. Parang may dahilan kung bakit siya narito. Tahimik na nakinig si Aling Rosa habang hinahalo ang kanyang mga halamang gamot. Minsan, wika niya, may mga nilalang na hindi piniling maging ganito. Napaisip si Tomas. Ibig mong sabihin, may mga aswang na biktima rin? Hindi agad sumagot si Mang Elias.
Ngunit ang kanyang mukha ay naging mas seryoso. Posible, sagot niya. At kung ganoon, mas mapanganib iyon. Lumalim ang gabi. Isa-isang nagsara ang mga ilaw sa baryo. Ang mga tao ay tila nagkukulong sa kani-kanilang bahay na parang may sabayang kasunduan na umiwas sa kung anumang gumagala sa dilim. Muli, narinig nila ang mga tunog sa labas. Ngunit ngayon, hindi ito katulad ng nakaraang gabi. Walang katok, walang ungol. Sa halip, isang mahinang paglakad, dahan-dahan paikot sa kanilang bahay. Napahigpit ang hawak ni Tomas sa kanyang anting-anting. Nandito na naman sila, bulong niya. Ngunit si Lyra ay nakaramdam ng kakaiba. Hindi takot ang nangingibabaw sa kanya, kundi isang uri ng pag-usisa. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Huwag! Babala ni Mang Elias. Ngunit bago pa siya mapigilan, sumilip na si Lyra. Sa ilalim ng punong mangga, muli niyang nakita ang babae. Ngunit ngayon, mas malinaw pa kaysa dati. Ang kanyang balat ay maputla, halos parang abo. Ang kanyang buhok ay mahaba at gusot. At ang kanyang mga mata ay tila pagod na pagod. Ngunit ang pinakanakapukaw ng pansin ay ang kanyang paa. Hindi ito nakadikit sa lupa. Bahagya siyang nakalutang. Napansin din ni Lyra ang isa pang kakaiba. Wala itong anino. Kahit may liwanag mula sa buwan, walang aninong bumabagsak mula sa kanyang katawan. Napalunok si Lyra. Biglang tumingala ang babae at tumingin diretso sa kanya. Ngunit sa halip ng ngiti, ang nakita ni Lyra ay isang tahimik na pagsusumamo. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang kamay at itinuro muli ang direksyon ng kagubatan, ang lugar kung saan naroon ang punong balete. Pagkatapos, inilapit nito ang kamay sa kanyang dibdib na parang may pinapahiwatig na sakit o bigat. At sa isang iklap, naglaho siya. Napaatras si Lyra. Hindi siya nananakot, sabi niya. Humihingi siya ng tulong. Napatayo si Mang Elias. Sigurado ka? Opo, sagot ni Lyra. Nararamdaman ko. Tahimik ang lahat. Kung ang babae ay hindi kaaway, ano ang kanyang papel sa lahat ng ito? At bakit tila siya lamang ang lumalapit sa kanila nang hindi nananakit? Biglang may malakas na kalabog mula sa likod ng bahay. Napalingon silang lahat. Sumunod pa ang isa pang tunog. Parang may mabigat na bagay na gumapang sa bubong. Ngunit ngayon, hindi na ito katulad ng dati. Mas mabagal, mas mabigat, at mas mapanganib. Lumapit si Tomas sa pintuan at sumilip sa siwang. Sa dilim may nakita siyang dalawang matang nagliliwanag, mapula at tila gutom na gutom. Napaatras siya. Hindi siya iyon, sabi niya. Iba ito. Mabilis na kumilos si Mang Elias. Kumuha siya ng abo at asin at naglagay ng panibagong proteksyon sa paligid ng bahay. Si Aling Rosa naman ay nagsindi ng mas matapang na usok mula sa mga halamang gamot. Unti-unting naramdaman nila ang presensya na umiikot sa kanilang bahay. Hindi nagmamadali, ngunit tila sinusuri ang bawat sulok. Mas marami sila ngayon, bulong ni Tomas. Hindi, sagot ni Mang Elias. Hindi sila pare-pareho. Biglang tumahimik ang paligid. Nawala ang mga tunog. Ngunit ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Dahan-dahang nagsalita si Mang Elias. May dalawang uri ng nilalang sa baryong ito, sabi niya. Ang mga nangihila pababa at ang mga nais kumawala. Napatingin si Lyra sa kagubatan at sa kanyang puso
Unti-unting nabuo ang isang desisyon. Kung ang babae ay tunay na humihingi ng tulong, hindi niya ito pababayaan. Ngunit alam niyang ang landas patungo sa katotohanan ay hindi magiging madali. At ang punong balete ay tila naghihintay. Mabigat ang umaga sa baryo ng San Isidro. Kahit sumikat na ang araw, tila may manipis na ulap na bumabalot sa buong paligid. Hindi nakikita, ngunit malinaw na nararamdaman. Ang mga tao ay patuloy sa kanilang gawain, ngunit halata ang pag-iingat sa bawat kilos na para bang may bagay na ayaw nilang magising. Sa loob ng bahay ng pamilya Alvarado, tahimik ang lahat. Ang mga nangyari nung gabi ay sariwa pa sa kanilang alala. Ngunit higit sa lahat, ang misteryosong babae na walang anino ang patuloy na bumabagabag sa isipan ni Lyra. Nakaupo siya sa gilid ng bintana, nakatingin sa kagubatan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit may humihila sa kanya. Isang tahimik na tawag na hindi niya kayang baliwalain. "Gusto mong puntahan?" biglang sabi ni Mang Elias mula sa likuran. Napalingon si Lyra. "Opo." Hindi na siya nagsinungaling. Matagal na siyang kilala ng kanyang ama. Alam nito kapag may bagay na malalim ang kanyang nararamdaman. "Hindi basta-basta ang pupuntahan mo," paalala ni Mang Elias. "Ang kagubatang iyon ay hindi lamang puno at damo. May mga mata roon na hindi natutulog." "Pero kung hindi po tayo kikilos," sagot ni Lyra, "lalo lang silang lalapit." Tahimik si Mang Elias. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ng kanyang anak. Lumapit si Aling Rosa at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Lyra. "Kung pupunta ka, hindi ka dapat mag-isa," sabi niya. Agad na tumayo si Tomas. "Sasama ako." Hindi na tumutol si Mang Elias. Sa halip, kumuha siya ng ilang anting-anting at inilagay sa leeg ng kanyang mga anak. Binigyan din niya sila ng maliit na supot ng abo at asin. "Huwag ninyong kalilimutan," wika niya. "Huwag kayong basta magtitiwala sa anumang makikita ninyo." Tumango sina Lyra at Tomas. Paglabas nila ng bahay, tila mas tahimik ang baryo kaysa dati. Walang batang naglalaro, walang matandang nag-uusap sa gilid ng daan. Ang lahat ay parang nakatago. Habang papalapit sila sa kagubatan, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang hangin ay lumalamig at ang liwanag ng araw ay tila humihina. Pagpasok nila sa loob ng kagubatan, agad nilang naramdaman ang kakaibang enerhiya. Ang mga puno ay mas matataas, mas makakapal, at tila mas buhay kaysa karaniwan. Parang may nakatingin sa atin. Bulong ni Tomas. "Meron," sagot ni Lyra. "Marami." Ngunit sa halip na umatras, mas lalo siyang naglakad papasok. May kung anong gumagabay sa kanya. Ilang sandali pa, narating nila ang lugar kung saan nakatayo ang punong balete. Ngunit ngayon, mas mabigat ang pakiramdam ng lugar. Ang lupa ay tila mas malamig at ang hangin ay may halong kakaibang amoy. Parang lupa na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Huminto si Lyra. "Nandito siya," sabi niya. "Sigurado ka?" tanong ni Tomas. Hindi pa siya nakakasagot nang biglang umihip ang hangin. Ang mga dahon ng balete ay kumaluskos at ang mga ugat nito ay tila bahagyang gumalaw. Mula sa likod ng puno, dahan-dahang lumitaw ang babae. Mas malinaw na siya ngayon. Ang kanyang mukha ay hindi na nakakatakot. Sa halip, puno ito ng pagod at kalungkutan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Lyra na parang matagal na niya itong hinihintay. Hindi gumalaw si Tomas. Ngunit si Lyra ay humakbang palapit. "Huwag!" bulong ni Tomas. Ngunit hindi siya pinansin ni Lyra.
Hindi ka namin kalaban, sabi niya sa babae. Tahimik ang paligid. Dahan-dahang itinahas ng babae ang kanyang kamay at itinuro ang mismong puno ng balete. Pagkatapos, lumuhod siya at inilapat ang kanyang palad sa lupa. At sa sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Bahagyang lumubog ang lupa sa ilalim ng puno. May isang bahagi ng ugat na umangat at sa ilalim nito ay may makikitang madilim na butas, parang isang lagusan na papasok sa kailaliman. Napaatras si Tomas. Hindi ito maganda, sabi niya. Ngunit si Lyra ay nanatiling nakatingin. Mula sa loob ng butas may malamig na hangin na lumabas. Kasama nito ang mahinang bulong. Parang maraming tinig na sabay-sabay nagsasalita, ngunit hindi maintindihan ang sinasabi. Napahawak si Tomas sa kanyang ulo. Ang ingay, sabi niya. Ngunit si Lyra ay hindi apektado. Sa halip, mas lumapit pa siya. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng babae. Mula sa lungkot, ito ay naging takot. Agad nitong hinawakan ang braso ni Lyra at mariing umiling. At sa isang iglap, naramdaman nila ang presensya mula sa loob ng lagusan. Mas mabigat, mas madilim, mas mapanganib kaysa sa anumang kanilang naranasan. Unti-unting may umakyat mula sa loob ng butas. Isang anino na hindi pa buo ang anyo, ngunit sapat upang magdulot ng matinding takot. Napaatras si Tomas. Lyra, umalis na tayo. Sigaw niya. Ngunit tila napako si Lyra sa kanyang kinatatayuan. Ang anino ay patuloy na umaangat at ang hangin sa paligid ay naging napakalamig. Biglang sumigaw ang babae. Isang sigaw na puno ng babala. Hinila niya si Lyra palayo sa butas. Sa parehong sandali, sumabog ang lupa at muling nagsara ang lagusan. Nawala ang anino. Nawala ang bulong. Naiwan lamang ang katahimikan. Hingal na hingal si Tomas. Ano iyon? Hindi agad nakasagot si Lyra. Tumingin siya sa babae. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Mahina, ngunit malinaw. Hindi pa siya gising, sabi niya. Pero malapit na. Pagkatapos, unti-unti siyang naglaho sa hangin. Naiwan sina Lyra at Tomas sa ilalim ng punong balete, dala ang bigat ng kanilang natuklasan. Ang baryo ng San Isidro ay hindi lamang pinamumugaran ng mga aswang. May mas malalim na nilalang na naghihintay. At ang paggising nito ay maaaring magdala ng kapahamakan sa lahat. Mabigat ang kanilang pag-uwi mula sa kagubatan. Ang bawat hakbang ni Lyra at Tomas ay tila may dalang kaba at tanong na hindi agad masasagot. Hindi nila inaasahan ang kanilang nakita, ang lagusan, ang anino, at ang babalang iniwan ng babaeng walang anino. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nila sina Mang Elias at Haling Rosa na tila naghihintay. Ano ang nakita ninyo? Agad na tanong ni Mang Elias. Hindi nagpaligoy-ligoy si Tomas. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagbukas ng lupa, ang malamig na hangin, ang aninong umaakyat at ang sinabi ng babae. Tahimik na nakinig si Mang Elias at Aling Rosa. Walang nagputol sa kwento, ngunit kapansin-pansin ang lalim ng kanilang pag-aalala. Kung ganoon, mabigat na sabi ni Mang Elias, tama ang hinala ko. Ano po yon? Tanong ni Lyra. May nakakulong sa ilalim ng punong balete, sagot niya. Isang nilalang na hindi dapat magising. Natahimik ang lahat. Pero bakit parang may nagbabantay? Tanong ni Tomas. At bakit parang hindi pa ito tuluyang nakakalabas? Napatingin si Mang Elias sa malayo.
Tila binabalikan ang mga lumang kaalaman na matagal nang hindi ginagamit. Dahil may nagkulong dito, sagot niya. At may nagbayad ng kapalit. Napakunot noo si Aling Rosa. Ang sinasabi mo ba? Isang kasunduan, putol ni Mang Elias. Isang ritual na nagbukas ng lagusan, ngunit hindi nila kayang kontrolin ang nilalang na kanilang pinakawalan. Napahawak si Lyra sa kanyang dibdib. At ang babae, maaaring isa siya sa mga naging bahagi ng kasunduang iyon. Sagot ni Aling Rosa. O isa sa mga unang naapektuhan. Lumalim ang katahimikan sa loob ng bahay. Kung totoo ang kanilang hinala, hindi lamang basta aswang ang kanilang kinakaharap, kundi isang mas matandang puwersa na may kakayahang kontrolin ang iba. Kung hindi pa siya gising, sabi ni Tomas, may pagkakataon pa tayong pigilan ito. Tumango si Mang Elias. Oo, pero kailangan nating malaman kung sino ang nagsimula nito. Napatingin si Lyra. Ang matandang lalaki sa balete, sabi niya. Parang marami siyang alam. Kung siya nga, sagot ni Mang Elias, siya rin ang susi sa katotohanan. Kinabukasan, maagang umalis si Mang Elias kasama si Tomas. Naiwan sina Lyra at Aling Rosa upang maghanda at mag-ingat sa bahay. Habang naglalakad sila patungo sa kagubatan, mas lalong naging tahimik ang baryo. Walang halos tao sa daan at ang mga pintuan ng bahay ay mahigpit na nakasara. Pagdating nila sa punong balete, agad nilang napansin na mas malamig ang paligid kaysa dati. Ang hangin ay halos hindi gumagalaw at ang katahimikan ay tila may kasamang babala. At doon nila nakita ang matanda. Nakaupo siya sa parehong bato, ngunit ngayon ay tila mas mahina at pagod. Lumapit si Mang Elias. Kailangan namin ng katotohanan, direkta niyang sabi. Dahan-dahang tumingin ang matanda sa kanya. Matagal ko nang alam na darating kayo, sagot nito. Sabihin ninyo sa amin, sabi ni Tomas. Ano ang nangyari sa baryong ito? Huminga ng malalim ang matanda at tila nag-ipon ng lakas bago magsalita. Maraming taon na ang nakalipas simula niya. May isang grupo ng mga tao sa baryo na naghangad ng kapangyarihan. Hindi sila kontento sa simpleng buhay. Anong klaseng kapangyarihan? Tanong ni Mang Elias. Kapangyarihang magpagaling at pumatay, sagot ng matanda. Isang uri ng lakas na hindi kayang ibigay ng karaniwang albularyo. Napakunot noo si Tomas. May dumating sa kanila, patuloy ng matanda. Isang nilalang na nag-alok ng kapangyarihan kapalit ng isang bagay. Kaluluwa, mahina niyang dagdag. Natahimik ang mag-ama. Hindi nila alam ang kanilang pinasok, sabi ng matanda. Sa halip na kontrolin ng nilalang, sila ang kinontrol nito. Napatingin si Mang Elias sa punong balete. At dito nila ito ikinulong? Tumango ang matanda. Sa tulong ng ilang natitirang albularyo na tumangging sumali, nagawa nilang isara ang lagusan. Paliwanag niya. Ngunit hindi ito tuluyang nawala. Natulog lamang. At ang kapalit? Tanong ni Tomas. Tumingin ang matanda sa kanyang mga kamay. Ang baryo, sagot niya. Ang mga taong narito ay unti-unting naapektuhan. Ang ilan ay naging iba. Aswang, mahina niyang dagdag. Isang malamig na hangin ang dumaan. At ang babaeng walang anino? Tanong ni Mang Elias. Saglit na natahimik ang matanda. Siya ang unang nagbukas ng lagusan. Sabi niya, hindi niya sinasadya.
Nalinlang siya ng pangako ng kapangyarihan. Napapikit si Tomas. Ngayon, patuloy ng matanda. Siya ay nakatali sa lugar na ito. Hindi makaalis, hindi makalaya, at hindi tuluyang maging tao. Pero bakit siya humihingi ng tulong? Tanong ni Mang Elias. Dahil siya lamang ang nakakaalam kung paano ito tuluyang isara. Sagot ng matanda. At alam niya na kapag nagising ang nilalang, wala nang matitira sa baryong ito. Biglang kumaluskos ang mga dahon ng balete. Ang hangin ay naging mas malamig. Napatingin silang lahat sa puno. At sa isang iglap, may narinig silang mahina ngunit malinaw na tunog mula sa ilalim ng lupa. Isang tibok. Parang puso na nagsisimulang magising. Namutla si Tomas. Hindi pa siya gising. Bulong niya. Ngunit si Mang Elias ay nakatingin sa lupa. Seryoso ang mukha. Hindi na siya natutulog, sabi niya. Ang tunog mula sa ilalim ng lupa ay hindi nawala kahit sila ay umalis sa punong balete. Sa bawat hakbang pabalik sa baryo, tila sinusundan sila ng mabagal ngunit malinaw na tibok. Parang isang pusong unti-unting lumalakas. Tahimik sina Mang Elias at Tomas sa kanilang paglalakad. Ang kanilang mga iniisip ay parehong mabigat. Ang nalalapit na paggigising ng nilalang at ang katotohanang wala na silang gaanong oras. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nila sina Lira at Aling Rosa na naghahanda ng mga halamang gamot. Ngunit agad nilang napansin ang kakaibang tensyon sa mukha ni Mang Elias. Nararamdaman na rin ninyo? Tanong ni Aling Rosa. Tumango si Mang Elias. Hindi na siya natutulog, sagot niya. Unti-unti na siyang gumigising. Napahawak si Lira sa kanyang dibdib. Mula pa kanina may nararamdaman siyang mabigat sa loob. Parang may humihila pababa sa kanyang kaluluwa. Mas malakas na ang presensya niya. Sabi niya. Umupo si Mang Elias at inilapag ang kanyang mga gamit. Wala na tayong panahon. Kailangan na nating ihanda ang ritual. Napatingin si Tomas. Anong ritual? Ang tuluyang pagsasara ng lagusan, sagot ni Mang Elias. Hindi na sapat ang pansamantalang pagpigil. Kailangan na itong isara habang hindi pa ganap na nagigising ang nilalang. Tahimik ang lahat. Pero paano? Tanong ni Aling Rosa. Kung ang unang nagbukas nito ay ang babaeng iyon, siya rin ang susi sa pagsasara, sagot ni Mang Elias. Pero hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Napatingin si Lira. Kailangan niya ng tulong. Oo, sabi ni Mang Elias. At ikaw ang tinatawag niya. Hindi na nagulat si Lira. Sa loob-loob niya, alam na niya yon mula pa nang unang makita niya ang babae. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Huminga ng malalim si Mang Elias bago sumagot. Kailangan mong pumasok sa mismong lagusan, sabi niya. At harapin ang pinagmulan ng kapangyarihan. Napatayo si Tomas. Hindi pwede. Delikado yon. Wala tayong ibang paraan, sagot ni Mang Elias. Kung hindi natin ito gagawin, mas lalong lalakas ang nilalang. Napatingin si Aling Rosa kay Lira. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Hindi kita pipigilan, sabi niya, pero hindi kita pababayaan. Lumapit siya at inilagay sa leeg ni Lira ang isang lumang kwintas. Isang anting-anting na matagal na niyang iniingatan. Proteksyon ito, sabi niya. Gamitin mo kapag kailangan. Tinanggap iyon ni Lira, bagamat ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na kanyang haharapin. Hindi ako papayag na mag-isa siya, sabi ni Tomas. Hindi ka sasama sa loob, sagot ni Mang Elias. Pero ikaw ang magbabantay sa labas.
Hindi na nakipagtalo si Tomas, ngunit halata ang kanyang pag-aalala. Nagsimula silang maghanda. Nag-ipon sila ng mga halamang gamot, abo, asin, at iba pang gamit na kakailanganin sa ritual. Si Aling Rosa ay gumawa ng isang matapang na halo ng usok na magsisilbing pananggalang laban sa masasamang espiritu. Habang ginagawa nila ito, unti-unting nagbabago ang paligid ng baryo. Ang hangin ay naging mas malamig. Ang mga hayop ay nagsimulang magtago. At ang mga tao ay tila mas lalong nagkulong sa kanilang mga bahay. Pagsapit ng hapon, nagpasya si Mang Elias na muling puntahan ang punong balete. Ngunit ngayon, hindi na sila maghihintay. Pagdating nila sa kagubatan, agad nilang naramdaman ang pagbabago. Ang lupa ay tila mas malambot at ang hangin ay may halong amoy na hindi ka nais-nais. At doon, sa ilalim ng puno, muli nilang nakita ang babae. Ngunit ngayon, mas malinaw ang kanyang anyo. Parang unti-unti siyang nagiging buo. Lumapit si Lyra. "Kailangan namin ng tulong mo," sabi niya. Tumingin ang babae sa kanya at sa unang pagkakataon, may bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata. "Oras na," mahina niyang sagot. Biglang kumaluskos ang lupa. Unti-unting nagbukas ang lagusan. Mas malaki ito kaysa dati. Mas madilim at mas malamig. Mula sa loob, lumabas ang mas malakas na hangin, kasabay ng mga bulong na mas malinaw na ngayon. Parang may mga tinig na humihingi, umiiyak, at sumisigaw. Napahigpit ang hawak ni Tomas sa kanyang anting-anting. "Hindi ito normal," sabi niya. "Hindi na talaga," sagot ni Mang Elias. Lumapit si Lyra sa bungad ng lagusan. Ramdam niya ang hatak nito. Parang may puwersang gustong hilahin siya pababa. Ngunit nanatili siyang matatag. Lumingon siya sa kanyang pamilya. "At babalik ako," sabi niya. Tumango si Mang Elias. "Magtiwala ka sa sarili mo," wika niya. Lumapit ang babae sa tabi ni Lyra. "Ako ang gagabay," sabi nito. At sa isang malalim na hinga, sabay silang pumasok sa dilim. Naiwan sina Mang Elias, Aling Rosa at Tomas sa ibabaw, naghihintay. At sa ilalim ng lupa, nagsimula ang pinakamahalagang laban. Ang pagpasok ni Lyra sa lagusan ay tila pagtalon sa isang mundo na hindi para sa tao. Sa bawat hakbang pababa, unti-unting nawawala ang liwanag mula sa ibabaw at ang paligid ay nilamon ng malamig at mabigat na dilim. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang babaeng walang anino na ngayon ay tila mas malinaw ang anyo. Hindi na gaanong malabo, ngunit hindi pa rin ganap na buo. Tahimik itong naglalakad sa unahan, na parang matagal ng kabisado ang daan. Habang papalalim sila, mas lumalakas ang mga bulong. Hindi na ito basta mahinang tunog, kundi malinaw na mga tinig na tila sabay-sabay nagsasalita. May mga umiiyak, may mga nagmamakaawa, at may mga galit. Napahawak si Lyra sa kanyang ulo. "Ang dami nila," mahina niyang sabi. "Mga kaluluwang hindi nakalaya," sagot ng babae. "Mga naging bahagi ng kasunduan." Napahinto si Lyra. "Ibig mong sabihin, sila ang kapalit?" Tumango ang babae. "Hindi ko sila nailigtas," mahina nitong dagdag. Ramdam ni Lyra ang bigat ng kanyang tinig. Hindi ito galit, kundi pagsisisi. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sa isang malawak na espasyo sa ilalim ng lupa. Ang lupa ay tila itim at basag-basag.
At sa gitna nito ay may isang anyong hindi agad maipaliwanag. Isang nilalang na tila binubuo ng anino. Wala itong malinaw na hugis, ngunit ramdam ang presensya nito. Malakas, malamig at mapanganib. Parang isang buhay na kadiliman na unti-unting humihinga. Napaatras si Lyra. "Ito ba yon?" tanong niya. "Oo," sagot ng babae. Hindi pa siya buo, pero malapit na. Unti-unting gumalaw ang anino. Parang napansin nito ang kanilang presensya. Lumamig ang paligid. Mas lalo pang lumakas ang mga bulong. At sa loob ng isip ni Lyra, may narinig siyang isang tinig. Malalim, mabagal, at puno ng kapangyarihan. "Bakit ka narito?" Napapikit si Lyra. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang tinig, ngunit malinaw ito sa kanyang isip. "Ako ay narito para isara ito," sagot niya, kahit nanginginig. Biglang kumilos ang anino. Ang lupa ay bahagyang umuga. "Hindi mo kaya," sabi ng tinig. "Ikaw ay tao lamang." Napahigpit ang hawak ni Lyra sa kanyang kwintas. "Hindi ako nag-iisa," sagot niya. Lumapit ang babae sa kanyang tabi. "Panahon na," sabi nito. "Kailangan nating gawin ang ritual." Lumuhod ang babae sa lupa at inilagay ang kanyang kamay sa gitna ng madilim na espasyo. Sumunod si Lyra at ginawa ang parehong galaw. "Ulitin mo ang sasabihin ko," sabi ng babae. Tumango si Lyra. Habang nagsisimula ang ritual, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga bitak sa lupa ay nagsimulang magliwanag at ang mga bulong ay naging mas malakas, parang may lumalaban. Biglang sumigaw ang anino. Ang buong lugar ay umuga. Mula sa paligid, may mga aninong tila kumalas at lumapit kay Lyra. Mga anyong walang mukha, puno ng galit at sakit. Napaatras siya, ngunit hinawakan siya ng babae. "Huwag kang matakot," sabi nito. Hindi sila ang kalaban. Napahinto si Lyra. At doon niya naunawaan. Ang mga kaluluwang iyon ay hindi sumasalungat, kundi naghihintay. Naghihintay ng paglaya. Muling tumuon si Lyra sa ritual. Habang inuulit niya ang mga salita, naramdaman niya ang init mula sa kanyang kwintas. Unti-unti itong nagliwanag at ang liwanag ay kumalat sa kanyang katawan. Sumigaw muli ang anino, ngunit ngayon may halong galit. "Hindi!" sigaw ng tinig. "Hindi ninyo ako maikukulong muli!" Ngunit huli na. Unti-unting nagsara ang mga bitak sa lupa. Ang liwanag ay lumakas at ang mga aninong kaluluwa ay nagsimulang maglaho. Isa-isa, tahimik at tila nagpapasalamat. Napaluha ang babae. "Salamat," bulong niya. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Biglang sumabog ang anino sa gitna. Isang bahagi nito ang kumalas at mabilis na lumapit kay Lyra. Napaatras siya. Hindi pa siya tuluyang nawawala. Sigaw ng babae. Mabilis na itinaas ni Lyra ang kanyang kwintas. Sa huling lakas ng kanyang loob, inilapit niya ito sa anino. At sa isang matinding liwanag, biglang tumigil ang lahat. Nawala ang ingay. Nawala ang galaw. At ang natitirang bahagi ng anino ay unti-unting naglaho. Tahimik. Ganap na tahimik. Hingal na hingal si Lyra habang unti-unting bumalik ang normal na pakiramdam ng paligid. Tumingin siya sa babae. Ngunit iba na ito ngayon. Mas maliwanag. Mas buo. At sa wakas may anino na itong kasama.
Ngumiti ito, isang ngiti na puno ng kapayapaan. "Malaya na ako," sabi niya. Unti-unti siyang naglaho, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na may lungkot, kundi may kapanatagan. Naiwan si Lyra sa loob ng lagusan, ngunit alam niyang tapos na ang laban at ang baryo ay may pag-asa ng makalaya. Dahan-dahang naglakad si Lyra pabalik sa ibabaw. Ang lagusan na dati malamig at mabigat ay tila nagbago. Hindi na ito kasing dilim at ang hangin ay hindi na kasing bigat ng dati. Sa bawat hakbang niya pataas, pakiramdam niya ay may unti-unting gumagaan sa kanyang dibdib. Paglabas niya mula sa ilalim ng punong balete, agad siyang sinalubong ng kanyang pamilya. "Lyra!" sigaw ni Tomas habang mabilis na lumapit at niyakap siya. Hingal pa si Lyra ngunit bahagya siyang ngumiti. Tapos na. Lumapit si Aling Rosa at hinawakan ang kanyang mukha. Sinisigurong maayos siya. "Sigurado ka?" Tumango si Lyra. Wala na siya. Nawala na ang nilalang. Tahimik na tumingin si Mang Elias sa paligid. Ang hangin ay hindi na malamig at ang kakaibang presensya na matagal nilang nararamdaman ay tila naglaho. Hindi lang siya ang nawala, sabi ni Mang Elias. Ang sumpa, unti-unti nang nawawala. Napatingin sila sa punong balete. Ang mga ugat nito ay hindi na gumagalaw at ang paligid ay tila mas maliwanag. Ang dating mabigat na pakiramdam ay napalitan ng isang tahimik na kapayapaan. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating sila sa baryo, walang bakas ng panganib. Nagpasya silang umuwi. Habang naglalakad sila pabalik sa baryo, napansin nilang unti-unting nagbabago ang mga tao. Ang mga bahay na dati sarado ay nagsisimulang magbukas. Ang mga tao ay lumalabas, tila nagtataka sa kakaibang gaan ng pakiramdam. Isang ina ang lumapit sa kanila, dala ang kanyang anak na dati nilang ginamot. "Gumaling na po siya," sabi nito. May luha sa mata. "Salamat po." Napangiti si Aling Rosa. "Hindi kami ang dapat pasalamatan," sagot niya. "Ang baryo mismo ang lumaban. Ngunit alam nilang hindi iyon ganap na totoo. May mga sakripisyo. May mga nawalan. At may isang kaluluwang sa wakas ay nakalaya. Lumipas ang mga araw at tuluyang nagbago ang baryo ng San Isidro. Ang mga gabi ay hindi na kinatatakutan. Ang mga hayop ay muling naging payapa. At ang mga tao ay unti-unting bumalik sa normal na pamumuhay. Ang pamilya Alvarado ay nanatili sa baryo. Hindi bilang mga tagaligtas, kundi bilang bahagi ng komunidad na kanilang tinulungan. Si Mang Elias ay nagpatuloy sa kanyang paggagamot, ngunit ngayon ay may mas maraming taong lumalapit. Hindi na may takot, kundi may tiwala. Si Aling Rosa ay nagturo ng paggamit ng mga halamang gamot sa mga kababaihan ng baryo upang hindi na sila umasa sa takot at pamahiin. Si Tomas ay naging mas matapang, ngunit mas maingat na rin. Natuto siyang hindi lahat ng laban ay kailangang harapin ng padalos-dalos. At si Lyra, madalas siyang makita sa ilalim ng punong balete. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ang puno ay nananatiling matayog, ngunit wala na ang bigat na dati nitong dala. Sa halip, ito ay naging simbolo ng isang alaala, isang paalala ng nangyari at ng lakas na kayang ibigay ng pag-asa. Isang hapon, habang nakaupo si Lyra sa ilalim ng puno, naramdaman niya ang banayad na hangin. At sa isang iglap, may nakita siyang anyo sa di kalayuan. Ang babae. Ngunit ngayon, hindi na siya maputla o malungkot. Nakasuot siya ng payak na damit at ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Ngumiti ito kay Lyra.
Hindi na ito nagsalita. Hindi na rin ito lumapit. Sa halip, unti-unti itong naglaho, kasabay ng hangin. At sa pagkakataong iyon, alam ni Lyra, hindi na ito babalik. Hindi dahil sa nawala ito, kundi dahil sa wakas, natagpuan na nito ang kapayapaan. Tumayo si Lyra at tumingin sa paligid ng baryo. Ang araw ay maliwanag, ang hangin ay malinis, at ang katahimikan ay hindi na nakakatakot, kundi payapa. Ang baryo ng San Isidro ay muling nabuhay. At sa likod ng lahat ng ito, isang pamilya ang naging bahagi ng pagbabago. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa tapang, paniniwala at malasakit. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng baryo ay naging alamat. Isang paalala na kahit gaano kalalim ang dilim, may liwanag na handang lumaban. At sa bawat henerasyon na makaririnig ng kwento, mananatili ang aral. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa kabutihan ng puso. Wakas.